Ang ibig sabihin ng reasonable service, mga minamahal, ay makatarunganon, makatwiran, katampatang, karapat-dapat na pagsimba. That is our free will and prerogative. Yan ang ginatawag natin nga, that is our sensible choice. Sensitibo nga ating pagpili, nga ating sambahin ang Panginoon na naging reasonable service natin. Reasonable service. Kaya pag hindi mo sambahin ang Diyos, wala kang reasonable service. What is your reasonable service? Why hindi ka sumamba sa Diyos? Nga nakasulat na mismo, which is your reasonable service. Ito ang katwiran, katarungan, katampatang pagsamba mo sa Diyos. Wala na iba. Kuya, hindi ako nakasimba dahil busy ako. Kuya, hindi ako nakasimba kasi busy ako sa trabaho. Hindi ako makasimba ng Miyerkules dahil paglabas ko sa school, alas 6 na alas 7. So, saan yung reasonable service mo? Wala. Ang pagsamba, pagbigay ng buhay mo sa Diyos sakripisyo, yan na po ang reasonable service mo. Ikaw na mag-reason out sa Diyos, hindi sa tao. Isayo yan. That is your prerogative. Gampanin mo, gawin mo, buhaton mo, you do it. That is, which is your reasonable service. That you present your body as a living sacrifice, holy, acceptable unto God. Na kailangan katanggap-tanggap, kaaya-aya sa harapan ng Diyos, pag pumunta ka rito. Kaya wala kang i-reason out because ang Diyos na mismo nag-conclude na you must to present your body as a living sacrifice, holy, acceptable, which is your reasonable service. Ikaw po ang manggawa yan. Giplas na. It is the highest, ginawag na highest act of worship. Kaya kuminsan kasi, mag-preach tayo dito, sabihin nyo masyado stricto si Brandy. I'm not strict in preaching. Pinapangaral ko lang yung aking nababasa sa Biblia. I'm just only explaining. I'm just only preaching. I'm just only teaching. Hindi po ako gumagawa ng salita ng Diyos. Nakasulat na yung salita ng Diyos. I'm just only elaborating. I'm just only explaining what is written in the Bible. Kaya the Bible say, ang salita ng Diyos, inspired by God, the scripture, inspired by God, for teaching, pagtuturo, for correction, to correct. Amen? To reprove, ano yun? Pagsaway. To rebuke, pagbadlong. Amen? So that the children of God will fully furnace into all good works. Upang yung mga anak ng Diyos fully mabuo, maganap, kung sa Bisaya matibuok, fully furnace, kumplito na. Furnace, kumplito na. Sa ano? Sa mabubuting gawa. So hindi ka sumamba, wala nangaral, wala nagkoreksyon, wala nagturo, wala nagrebuke, wala nagpaalaala, hindi ka mabuo, magagawa ka ng mabuting gawa sa harapan ng Diyos. Because ang Word of God, itong nagtuturo, itong nagtutuwid, itong magpapaalala. With all sacrifices, with all sacrifice of doctrine. Doktrina sa Diyos. So that, really and truly, the man of God or the child of God will fully furnace into all good works. Naintindihan nyo ba, mga minamahal? Amen ba? Mahirap sa kalagayan ng isang preacher, hindi niya ipangaral ang nasulat sa Biblia. Sabi nga ni Brother Piri, hindi tayo nagbibiro. Amen? Kaya lahat na sinasabi ito, puro paalaala. Paalaala. Admonizing. Ang admonizing, paalaala.
pagtuturo, pagtutuwid, para masangkap, fully, masangkap ang lahat ng Kristiyano sa mabubuting gawa, hindi mag-isa ng kaaway. Palakpakan natin Diyos. Amen ba? The highest act of worship. Ulitin ko I beseech you, brethren, by the mercies of God, sa awa ng Diyos, that we present our bodies, buo yan, living sacrifice, holy, banal, acceptable unto God, which is your sa atin, reasonable service. Ang Panginoon na mismo ang nagsabi, kaya wala ka na ipangulipas, wala ka na pwede irason. Kaya yung sinabi ng Diyos, pag ipresenta mong buong buhay mo, sakripisyo nga buhay, banal at katanggap-tanggap sa Diyos, yun na yun ang reasonable service mo. Ibig sabihin, gawin mo yon. Gawin mo yon, dalapin mo yon, dahil sabi niyo, that is which is your reasonable service. Sa'yo na yan kung hindi mo gawin. Ikaw na ang manubag sa Diyos. Ikaw na mag-reason out sa Diyos. Gagawa ka ng reason mo. Pero ang Diyos ginawa niya na, which is your reasonable service. Ang pagpresenta ng buhay mo sa Diyos, sambahin mo siya, banal at katanggap-tanggap. Pag hindi ka pa sumamba, hindi mo ganapin ito, bahala ka na mga tuwiran sa Diyos. You make your reasonable matter sa Panginoon. Kaya ginawag dito the highest act of worship. Simple lang naman ang pagsamba sa Diyos. Amen ba? Nung hindi pa tayo nakakilala sa Diyos, araw-araw ganun ka, present ka sa bungan eh. Di ba? Hindi pa tayo nakilala sa Diyos. Araw gabi-gabi sa inuman ka eh. Hindi mo iniisip na wala ka ng pera. Araw-araw ka sa bungan, araw-araw ka sa kasino. Eh bagay, nasira ng ulo sa online sabong eh. Kaya sige na pangutan. Pag maupusan ng pera. Masira ang ulo. Ha? Nagbababad sa online sabong. Wala namang kabuluhan. Eh naubos yung pera. Eh sige pangutang. Anong katwiran mo sa Diyos? Kristiyano ka. Imbis itong reasonable service mo, i-present mo yung buong buhay mo, banal, buhay sakripisyo, banal, kaya-aya, tanggapin, simbahin mo ang Diyos, yan ang dapat gawin mo. Marami kang reasonable. Marami kang ginagawa na katwiran na ibang style mo. Kaya magkakasala ka sa Panginoon. That's why sa verse 2, may dugtong. And be not conformed to this world. Huwag ka makiuyon, makiayon sa sanlibutan. Naintindihan nyo ba? Kristiyano ka, ginagamit ka ng Diyos, nag-online sabong ka, ano yung nansabong? Sa Diyos o sa sanlibutan? Oh. Sabi ng mga demonyo, sa Diyos daw. Mahuli natin yung sa Diyos o sa demonyo. Mahuli natin. Mahuli mo kung sino nag-online sabing. Sabi niya, sa Diyos! Sa Diyos daw online sabong. Isipin mo. Yan ang sabi lang, hindi mo mahuli ang isda sa buntot. Mahuli mo sa bibig. Amen ba? Hindi makaintindi. Unconform and be not conform. Hindi ayaw makiuyon. Ayaw makihalubilo. Ayaw sundin ang sanlibutan. Amen. But, be ye transformed. Ano yon? Be ye transformed. Transform, ibahin mo. Baguhin mo. Renewing. I-renew mo. Baguhin mo. Ibahin mo. Transform. Renewing. Baguhin mo ang iyong pag-iisip. Na ikaw mismong gumawa ng mabuti.
Ikaw that ye may prove. Ikaw mag-prove sa iyong sarili kung ano ang mabuti. That ye may prove. That you may prove. Ikaw yon, kita. What is good? Anong mabuti? At acceptable. Kaaya-aya, katanggap-tanggap, at perpekto na kalooban ng Diyos. So, naintindihan mo na, Kristyano? Pag nagawa mo yan, yan ang tinatawag na the highest act of worship. Kaya hindi mo pwede mapresenta ang buhay mong sakripisyo nga banal kung nakiuyon ka sa sanlibutan, sa kasalanan ng sanlibutan. Kaya, transform. Ibahin mong buhay mo. Transform by renewing. Baguhin mo ang iyong pag-iisip. Baka hanggang dito lang, makitid yung pag-iisip mo, palawakin mo na ngayon. Baguhin mo na. Dukdukin mo ng martilyo yung utak mo para magbagong isip mo. Transform and renew your mind. That you may prove, ikaw mismo mag-prove, that you may prove, patunayan mo sa iyong sarili anong mabuti, katanggap-tanggap, kaya-aya, at perpektong kalooban ng Diyos. Mga minamahal, kung ako lang tanungin niyo, ayaw ko na mag-preach. Kaya ayaw ko mag-preach, magsalita, dahil baka masakitan kayo kung wala akong magawa. Whether I like it or not, I am the servant of the word. Alipin ako ng salita ng Diyos. Ministro ako ng Diyos. Wala akong magawa. I stand in my faith to preach the gospel, to defend the gospel, to defend the church, to defend the brethren. I preach! Tanggapin mo hindi, sumunod ka hindi, sa'yo na yan. Bahala ka. Kung magpatuloy ka, langit ka. Kung hindi ka magpatuloy, sa'yo yan. That is your sensible choice. Sa'yo na yan. Mamili ka. Patuloy ka, langit, o maghinto ka, impyerno. O you go to other churches. Prove yourself. Nasa tama ka. Ang nagagawa ka ng kaya-aya, katanggap-tanggap sa Diyos. Prove yourself. Or what is good, ang acceptable and perfect will of God sa sarili mo. Pero dito sa Biblia, tinuturo natin ito. Para malaman natin. Kapag dating ng panahon, wala tayong excuses. Wala rin kami panagutan. Basta ituro namin yung salita ng Diyos. Because we are the servant of the word. Alipin kami ng salita ng Diyos. The minister, the preacher, the pastor is the servant of the word. Alipin ng salita ng Diyos. Ayaw mo rin, wala kang magawa, mapipilitan ka. You force. The God and the Holy Spirit will force you to preach the gospel. Pangaral mo. Yan ang ginawa ng mga pastor. Hindi kagustuhan ng mga pastor umakyat sa talipahulo. Pero inutusan sa ng Diyos. Sino ba naman gustong pumunta doon para magpakamatay? Sabi ng mga tao sa buong daigdig, si Pastor Almeida nasiraan na ng bait. Marami naman pangaralan sa Pilipinas na walang problema. Ba't wakyat pa sa doon sa crisis, sa hulo, sa mga hostages? Mag-offer pa ng bigas, mag-offer pa ng pera, para makapasok lang. Kung ang normal na pag-iisip mo, sabi tao, sinaulo ka, magpakamatay ka. Sabi naman pa, hindi ako ang gusto, ang Diyos ang may gusto. I am forced to go there. In the lives of the Busay of the mountain of Talipahulo. Bakit? Hindi akong may gusto ang Diyos. Propeta ako ng Diyos, pastor ako ng Diyos. Pag sabi ng go, hindi ako makatanggi. Kaya inakyat ni mga pastor, nagpasting pa. Pero kay ginawa niyang kalooban ng Diyos at ang Diyos mismo muto sa kanya, hindi siya namatay. Buhay sila. Nadagsyonan sila.
Yung kanyang plano na pag-pray ang mga hostages, na kumberte si Robot, si Susukan, mga minamahal, nakita ng buong daigdig ang kapangyarihan ng Diyos through this ministry, to pray, beloved Pastor Pro, dininay ng sanlibutan, dahil ayaw nila magawan sila ng gloria. Pero hindi po matago yung kapangyarihan ng Diyos until now. This coming October, mag-celebrate naman tayo ng ika-24 ata years ng Talipahulo. Tama, Brother Juan? Galing ka ng Manila. Hindi po. Brother Ben Gargar, si Brother Ben, hindi lang siya masyado makarelate ng kanyang patutuo eh. Parang ginanervyos siguro. Pero pag dalawa lang kayo mag-usap, mandarin. Beloved OP, I was assigned, bayaran siya ng 200,000. Kaya dati, he's a Sparrow unit na NPA. Papatayin nila, kunin lang ulo ng mga pastor. Kasama lang din Parini noon. Lahat siya kay Los Kaman-Mana. Pumunta siya doon. Kunita Astrodome, Lunita, lahat gawin niya. 9mm armas niya eh. Nagtataka siya eh. Tuwing ganunin niya eh. May nakita siya dito, dalawang malaking anghel. Malaking pakpak nagkukover sa mga pastor. Pakpak, hindi pumuputok ang kanyang baril. Sabi niya, baka jackpot lang to. Pinapaputok niya, putok. Sa Lunita naman, lapit siya doon. Natapos ka na sa akin. Nag-testify doon si Major Nugget na dating pulis niya kumakain ng tao, higop ng satanism, nakumberte si Major Nugget. Mamamatay ng tao yon, nga Major, nakumberte doon si Ben Gargar. Sabi niya, binapitan niya pa, mala pastor. Ngunit, tuwing pitik niya ilang beses, pak, 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 walang lumabas na bala. Totoo ang Diyos natin, mala pastor, totoo ang propeta ng Diyos. Anong ginawa niya? Pumunta na lang sa likod, doon sa Dewey Boulevard, sa may dagat, pinaputok doon na nimi, papapag, putok man. Nakita niya ang ating mga pastor, totoong lingkod ng Diyos. Anong ginawa? Tinapon yung kanyang 9mm sa dagat, doon sa Dewey Boulevard. Nagbabautismo sa tubig sa ngalan ng Jesus. Ngayon, binago siya ng Panginoon. Nagpapagamit bilang adult choir, yung asawa. Sino magbibiro na maglingkod sa Diyos? Totoo ang Diyos natin. Sino hindi sasamba sa Panginoon? Nagrabe na patunayan na natin. Napatunayan natin sa ating mismo sarili. Kasi sa Bible, you prove yourself and you be proved what is good, anong mabuti. Acceptable, kaya-aya, katanggap-tanggap, perfect will ng Diyos. Himpit nga kabuton sa Ginoo. Patunayan na natin yun. Kampanin natin, that is your reasonable service. Kaya mga kapatid ko, itong mga pangaral naman, ito'y paalaala naman to. Nakasulat sa Biblia, it's only an admonizing. Yung mga preaching, that is paalaala lang. Pahinumdum pa kung sa Bisaya. Hindi makalimot. Kaya may sabi ni hindi pwede na walang giving. Hindi pwede wala ma-exhort sa giving na turuan ng kapatiran dahil minsan makalimutan natin. Because we are just only human, sometimes we forget. Tao lang tayo, makalimutan natin. What is the perfect will of God? What is good? Madala tayo ng demonyo eh. Kaya sabi ng Biblia, para makabigay ka ng highest act of worship, itong gawin mo. Be not conformed to this world. Habang sumasamba ka, binibigay mo sakripisyo, ang sarili mo buhay sa Diyos banal at kaya-aya, layuan mo ang sanlibutan. Huwag kami kaayon sa sanlibutan. Be not conformed. Huwag mo sundin, huwag mo ayunan ang sanlibutan. But be transformed. Baguhin mo na. Ibahin mo na. Transform and renewing. Dalawa yun. Transform, ibahin mo, renew. Babaguhin mo ang iyong pag-iisip. Kung ano ang mabuti,
katanggap-tanggap at perpektong kalooban ng Diyos. Para pagdating ng Panginoon, anytime tutunog ang trumpeta ng Diyos, una kang makarinig. Bakit? You present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, for which is your reasonable service. And you are not conforming to this world, but you are transforming and you're renewing of your mind for what is good, acceptable, and to the perfect will of God. Mga minamahal, ang paglingkod sa Diyos, simple lang. Pag maintindihan mo. Kung hindi mo maintindihan, kahit tapos ka pa ng abogado, tapos ka pa ng engineer, tapos ka ng anong klaseng kurso, pag hindi mo buksan ang puso, isipan mo sa salita ng Diyos, marunong pa sa iyong walang pinag-aralan nga sumusunod sa Diyos. Kaya tingnan mo, sino yung tinawag ng Diyos, mga apostoles? May pinag-aralan ba? Ha? Bakit yung tinatawag ng Diyos? Mga simpleng tao, dahil walang kayabangan. Walang pinagmamalaki. Si Pedro, si Juan, Santiago, walang alam. Walang iniskulahan kahit grade 1. Ang master lang nila, magtahi ng lambat. Walang alam. Yung may alam lang, si Mateo tax collector sa biyayar, pero mangluloko naman, mangilad naman, pero sumunod din. Si Lucas, yun ang doktor, pero tinalikuran yung pagka-doktor, sumunod sa Panginoon. Di-abandon nila ang profesyon, nagpakumbaba. Doktor, si Luke, doktor, pero sumunod sa Diyos. Si Pablo, nag-iswila kay Gamaliel, he is a lawyer. Nag-practice sa law, ay tinuruan ni Gamaliel, the master of law. Pero nung tinawag ng Diyos, hinulog sa kabayo, nabulag siya. Nagbabautismo sa mga apostoles, paglihas gumaling, sumunod sa Panginoon. Nangaral ang Ebanghelyo. Kaya siya mismo nagsabi, lahat kong abot sa buhay, everything I gain, I counted loss for Christ. Lahat kong profession abot sa aking buhay, inisip ko na lahat lugi. Kalugihan I counted loss for Christ. But anong dang? Itilang, dumi, just to reach the excellency of Christ, upang maabot ko lang ang pagkahalandlo ng Diyos. Ang kapangyarihan ng Diyos. Yun ang paglingkod sa Diyos. Kalimutan mo kung sino ka. Kalimutan mong natapos mo. Sumunod ka sa Diyos. Buong pagpakumbaba. Pag sumunod ka sa Panginoon, magkaroon ka ng highest act of worship. Gagampanan mo to, maging maganda ang buhay mo. Pagpapalain ka pa. Hindi mo to maganap yung the highest praise, act of praise. Hindi mo makampit ang kumplitong 99% nga pagpapala. Plus 1%, langit na yon. Simple lang naman ang paglingkod sa Diyos. It's a matter of humbleness. Pagpakumbaba lang. It's a matter of humility. Pakumbaba lang. Kaya wala naman tayong pagmamalaki. Amen? Si Pablo, tinalakuran, abogado. Si Lucas, doktor, tinalakuran. Si Mateo, tax collector, kalilimutan. Sila Pedro, Santiago niya, walang alam. Kaya mo si Judas, kay mangluloko. Kaya, nag-suicide. Kaya, pag mangluloko ka, hindi ka maging sincero sa Diyos. Maging katulad ka ni Judas. Kalabanin mo ang Diyos, kalabanin mo ang iglesia, kalabanin mo yung ating mga pastor, kalabanin mo mga preacher. Nako, maging paras ka ni Judas.
Si Judas, grabe, hindi na madala sa remorse. Ano yun? Wala nang pagsisisi. Kaya nagbigti, nag-suicide na lang. Siya mismo ang kinonsinsya, siya ang ginawa sa Panginoon. Imagine, hinalikan niya pang Panginoon, tapos tanda pala yun. Ngayon ang si Jesus, dakpin nyo na para patayin. Imagine, grabe yung ginawa. Kinalulo ang Panginoon. Grabe. Akala niya mapatawad siya. Nung nakita yung Panginoon, hinuli niya, palungkot-lungkot siya, kawawa naman Panginoon, lapitan ko to, hindi na. Huli na. Huli na. Kaya sabi ng Biblia, we cannot do it with remorse. Hindi na kaya masisihan ang kanyang kasalanan. Terribleng ginawa. Ngayon, nagpakamatay pa siya, lalo, laking kasalanan yung magpakamatay. Hindi naman ka may-ari ng buhay mo, bakit magpakamatay ka? Dahil because of conscience. Dahil sa ginawang kasalanan, nakonsensya siya. Kaya nagpakamatay. Kaya wala gindi badatnan yung tao na nagmayabang. Disgrasya at kamatayan. Plus, impyerno pa. Pag tayo sumunod sa Diyos, present our bodies, a living sacrifice, holy, acceptable unto God, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of our mind for what is good. Anong dapat gawin niya mabuti? Amen? Acceptable, kadawat-dawat, katanggap-tanggap sa Diyos, ang perpektong kalooban ng Panginoon. Yan ang simpleng gawin lang natin. That is the highest act of worship. Kaya kung sasamba naman kayo sa Panginoon, gawin nyo ng pinakamataas yung gawin para sumamba sa Diyos. Ito yung binasa ko sa inyo. Romans chapter 12, verse 1 up to 2. Awitan natin Diyos, mga minamahal. Sa Biblia, baguhin nyo ang inyong isipan, ibahin nyo ang inyong kagalingon, patunayan mo siyang sarili karon adlaw, kung anong mabuti, katanggap-tanggap, perpektong halimbawa, kalooban ng ating Panginoon.